Everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about Matthew 6 verse 33. So, magandang bilang isang tao na kapag nangangailangan tayo ng tulong financially, hindi tayo kung kanino man lalapit. Mas una tayong lumapit sa ating Panginoon. Kasi sa ating Panginoong Diyos, walang imposible kapag siya yung unang nilapitan mo. So, sabi dito sa verse na to, na itong Matthew 6:33, ito ipangako sa Biblia na pwede natin panghawakan. Pero may mga prerequisite ito. May mga condition po ito. Ibig sabihin, qualified tayo para angkinin itong talata na to para sa ating buhay. So, pangako ito, pero kailangan natin maintindihan na bago natin sabihin maging na-qualify tayo, sabi dito, na gabayan tayo ng ating Panginoon, lalo na ng ating sa pamamagitan ng Santong Espiritu, na magandang every time na meron tayong verse na pinag-aaralan, hingin natin yung guidance ni Lord. At sabi dito sa verse na to, but seek first the kingdom and His righteousness. So, ibig sabihin, but seek first in the kingdom, may gagawin ka muna. Meron kang condition, merong uunahin, and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yung these things po na sinasabi dito, na kapag binasa niyo po yung kabuong talata nito, ay patungkol sa lahat ng pangangailangan natin. So, ibibigay ng Diyos lahat ng ating pangangailangan, pero kailangan unahin natin yung kaharian ng Diyos at ang kanyang kabanalan. Ngunit higit sa lahat, ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. So, ng ating pangangailangan. Unang katuruan po dito is, the seekers of the kingdoms advance the territory of the king. The seekers of the kingdom advance the territory of the king. So, sinasabi dito sa talata na to, seek first the kingdom. Ano ibig sabihin nun? Ano yung ibig sabihin ng bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos? Well, tayo bilang isang tao, pwede nating interpret sa maraming kaparaanan. Kung tayo binibigyan natin ng halaga ang kaharian ng Diyos, so basically, we expand the territory of God. Tayo ay nagpapagamit sa Diyos para lumawak yung territory ng Diyos. Yung buhay po kasi natin, simula sa nahulog ang tao sa kasalanan, humiwalay na talaga sa Diyos. So, naparito ang ating Panginoong Jesucristo para sakupin muli ang ating mga buhay. Tayo ay naging territory ng ating Diyos, pero hindi yun humihinto sa atin. Dapat yung territory ng Diyos, kapag tayo ay napasa ilalim sa kaharian ng Diyos, kumbaga inaabot nito kumbaga babaguhin nito yung kaharian, babaguhin nito yung relasyon natin sa ating sa ating pamilya, relasyon sa ating churchmates, sa kaibigan, yung relationship sa komunidad. Kumbaga, when we seek the kingdom of God, we advance in the territory of God. Dapat yung pamilya natin, yung relationship natin sa partner natin, dapat territory ng God yan. Yung minsan kahit yung kaperahan natin, ang hirap isuko, yung finances, ang hirap isuko sa Diyos. Dapat lahat yun pinaghaharian ng Diyos. Dapat ready kang isuko. So, let's advance the territory of the King. Kapag si Jesus Christ, kasi mananakop po talaga siya. Kapag sinakop niya yung buhay mo, sasakupin niya lahat, 100%. Pamilya mo,
yung family, yung attitude mo, yung ginagawa mo, lahat ng meron ka. Bahay, lupa, pati kapirahan, sasakupin ng ating Panginoon sa Kristo. So, ibig sabihin, lahat willing ka i-surrender kay Jesus Christ. So, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito, bigyan ninyo ng halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. So, mas madaling intindihin. So, pangalawang katuruan, the saints of the kingdom live by the standard of the king. So, yung king po natin, meron siyang kabanalan, may righteousness, may sariling kalooban sa atin na dapat nating sinusunod. Bakit saints? Kasi po, simula nang tayo ay sinakop ng Panginoong Jesucristo, naging saints na tayo. Huwag niyong isipin na yung mga santo ay yung mga special lang tao lang. Pansinin niyo po, dito sa Corinthians, sabi dito, the Church of God. Yung Church of God, kabilang ka sa Iglesia ng Diyos. Kabilang ka sa mga santo. Kaya pwede mong tawagin sarili mong santo. To the Church of God, in the Corinth, to those sanctified in Christ, Jesus called to be saints. Ibig sabihin tayo lahat mananampalataya. Tinawag tayo upang maging santo para maging banal. Ang ibig sabihin po is ang ibig sabihin ng santo is we are set apart, we are sanctified, na ibang klase yung pamumuhay natin, na nakasunod tayo sa standard ng hari natin. So, the saints of the kingdom live by the standard of God. Kaya si Apostol Pablo, nung sumulat siya, the saints in Corinth, to the saint in Ephesus, to the saints of Philippi, to the saints of Colossae. So, ibig sabihin, tawag niya sa lahat ng mga mananampalataya, saints. It's a set apart, hiniwalay ng Diyos, na mayroong sariling kultura, may sariling klaseng pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. So, if you want to claim this promise, yung promise ng Diyos, na ibibigay niya lahat ng pangangailangan natin, kailangan mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. So, number 1, prerequisite, we are the seekers of the kingdom. Pangalawa, we are saints of the kingdom. At sabi ng panghuling teaching, the servants of the kingdom are fully funded by the king. Kung ikaw ay naglilingkod sa kaharian ng Diyos, ikaw ay servant, empleyado ka ng Diyos, empleyado ka sa kaharian ng Diyos, ang mag-finance sa'yo, ang magbibigay sa'yo ng pangangailangan mo, yung Diyos din mismo. Mas dakila yung ating Diyos kesa sa mga CEO, sa mga president or ibang hari. Imagine mo, ang Diyos natin is the King of all the King. How much more kapag ang pinaglilingkuran natin yung kaharian ng Diyos, hindi kumpanya ng mga tao, hindi kaharian ng Diyos. Hindi ba tayo tutusnasan ng ating Panginoon Diyos? So, sabi nitong talata na to, seek first the kingdom and His righteousness, and all these things, lahat ng pangangailangan natin ipoprovide ng Diyos. So, the servant of the kingdom, lahat ng lilingkod ay fully funded by the King. So, pag sinabing fully funded, wala tayong pangangailangan na hindi ibibigay ng hari. So, the servant of the kingdom are fully funded by the King. Ito ay katuruan ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating panampalatayahan. Kung gusto mong full support ng Diyos, unahin mo yung kaharian ng Diyos. Mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Kaya yung application natin is stop worrying about the needs. Ihinto na natin yung pag-aalala sa mga pangangailangan natin. Kung tayo ay talagang nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, and we are the seekers of the kingdom and saints of the kingdom, na namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos, kung ikaw yung ganong kalooban ng Diyos, namumuhay ka sa kalooban ng Diyos, stop worrying. So, seek God's kingdom of righteousness,
and serve as good managers of God's wealth. Na kapag ikaw biniyaan ka ng Diyos, dapat you know how to manage well. Yung be a good manager of all the blessings of God. Tanggalin mo yung worry mo, tanggalin mo yung fears mo. Do not worry because each day has, and kumbaga each day, pag inuna mo yung kaharian ng Diyos, namuhay ka sa kanyang kalooban, you do not worry because Lord will provide all we need. Remember the seventh all kingdom of the God will be fully funded of the King. So, seek God, kingdom and righteousness. So, imbes na alalahanin mo lahat ng bills mo, lahat ng pambayad mo, sa ospital, sa lahat, unahin mo yung kaharian ng Diyos, yung kanyang banalan. You have to make sure that the kingdom of God advancing to your life pag nagpagamit ka sa Diyos para umabante ang kanyang kaharian, lumawak ang kanyang teritoryo. Seek God first and His righteousness. Kapag namumuhay ka na ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kabanalan, ibibigay niya lahat sa iyo. Serve as a good manager of God's will. Hindi po porket na pinagpapala ka ng Panginoon, nag-new-wellness na tayo. So, yung biyaya ng ating Panginoon Diyos, alam mo yun, dapat hindi tayo gasador, hindi tayo maging mabuti tayong katiwala ng ating Panginoon Diyos sa kaperahang ibinibigay niya sa atin. So, mabilis lang to. Stop worrying. Seek God's kingdom and righteousness and serve as a good managers of God's will.